What a coincidence kasi yun talaga yung gagawin natin today. Mag-grocery muna tayo. Another tip sa Japan, parang bawal ako magka-jowa eh. Guys, ito na yung atin na pamili sa grocery. Uji Matcha Osaka Castle Cherry Blossom Edition. Meda Sky Building. Hi guys, welcome back to my channel. It's another day here in Osaka, Japan. And for today's video guys, we will explore Osaka City. Let's see kung meron ng mga cherry blossom. Sabi nila meron na daw cherry blossom sa Osaka Castle. So we'll go there and then baka maghanap din tayo ng tower na pupuntahan. It's either Umeda Sky Building or Harukas. Pero parang mas gusto ko mag-Harukas. And then, let's see kung ano pa mga pwede natin gawin. And then, maybe we also try the Japanese grocery, no? Mag-grocery kayo tayo today. Tingnan natin. Alam ko mas mura ang grocery kaysa sa mga convenience store. So, maghanap tayo ng grocery. Baka doon na lang din tayo mag-lunch, no? But, let me just give you a quick fit check of my outfit. So, layo ako para makita nyo. Sige. Charan! Parang mas maganda yung outfit ng mga to kaysa sa akin. Okay, let's go. So this is our fit for today. So itong jacket ko is from Zara. Nabili natin to sa Europe. Kung naalala nyo, nag-shopping tayo sa Europe ng Zara kasi mura yung mga Zara dun, no? I think nabili ko lang to ng mga 1,000 pesos. Tapos ito mga Shopee lang yan, Lazada. And then may pants is from Pen Shop. And then my shoes is from Nike. So that's our fit for today. And tara, let's go explore Japan. Diba guys, kakasabi ko lang sa inyo kanina na mag-grocery kaya tayo. Tapos nag-post ako sa Instagram ng weather update, yung fit check ko. So may nag-comment. Tingnan nyo. Kaka-post ko lang like 4 minutes pa lang. 4 minutes. Ay, ano ba yan? Yan. 4... Ayun, sa yan. 4 minutes. Ayan, 4 minutes ago. Tapos may nag-comment dito. Sabi niya, travel safe, grocery vlog naman. Saktong-sakto guys, what a coincidence kasi yun talaga yung gagawin natin today. Mag-grocery muna tayo bago tayo mag-explore. Wait lang, hanap tayo ng malapit na grocery sa area. So guys, nag-check ako ng mga grocery malapit sa Namba, dito sa Namba. Ito kasi Japanese eh. Ay, kasi ang dami ng reviews, so 16 point ano. Kasi parang maliit lang. 4. Ito naman, 2.9 reviews. Central Square Life. Pwede dyan na lang tayo. 400 meters lang. Let's go. Ito pala yung Osaka, Japan guys. Ayan. Good morning, Osaka. Okay, doon lalakarin natin sa may Namba station malapit yata. Guys, medyo nilalamig pala ako sa suot ko. Or dahil open area kasi sa part na to. So yung hangin nasasalo niya. Anyway, wala pala dito sa Namba yung grocery. Parang dito niya ako tinuturo. Tara, let's go. Let's go grocery in Japan. Yan. Yan yung vibe niya. May mga convenience stores naman pero mag-try tayo ng grocery talaga na grocery. Yun guys, isa sa mga paborito natin, Sukiya. Ang daming tao sa Sukiya, oh. What's with, ano? Oh, may mga nakapila, oh. Medyo, pa lunch time na rin kasi gets almost lunch. So, ito na ba? Parang hindi to grocery, parang department store ito. Mga tindang mga oven. Baka sa ibang floor. Ito is department store. Tara guys, grocery na tayo to. Central Square Life. Actually, nasa JR Namba siya. Di ba merong Namba station, tapos meron ding Namba na parang papuntang airport. Ito, JR Namba. No? Medyo maglalakad lang kayo ng mga 6 minutes from Namba. Pero, yan. Malapit siya sa JR Namba station. Tara, grocery tayo. Okay. Start with the bread. Ayan, 188. 203 ba? Kapag marami kayong bibilhin, tsaka siguro magta-tax free. Pero pag hindi 200, sa mga 80 pesos store, 70 plus. Ayan o. Pwede na kayong bumili ng mga tinapay nyo dito. Breakfast, 70 plus pesos. Before kayo mag-start ng araw nyo. Ayan, ang daming tinapay dito. Kung tayo, meron tayong ubi cheese pandesal. Meron silang ganito, matcha, cherry blossom, and custard. Sarig na. Ganun lang din, 70 lang o tatlong peraso. Wala, ang daming tinapay sa grocery. I love it. Kasi sa convenience store, sa mga 7-Eleven, di ba minsan limited lang yung bread. Kung nakukulangan kayo sa bread doon,
Punta kayo sa grocery, ang dami palang option ng bread. I love. Nakaka-happy naman yung ang dami nilang tinapay. Ayan, may mga sausages. Ito yung egg. Ayun o, gumagawa pa sila dyan sa harapan mo. Cute. Ayun ang mga sandwich. Magkano? Kasi medyo mahal, no? 458. So, magkano yun? 150 pesos. Ayan, mga sandwiches. Ito guys, pizza, no? Pizza ba to? Ayan, 420. So, mga, magkano yun? 150 pesos. Mabubusog ka na rin siguro sa isang pizza na ganyan. Naku-curious ako sa mga tinapay nila. Okay, pasok tayo sa area na ito. Malaki naman ang lollipop na to. Ang laki. Malalaki ba yung mga lollipop nila dito? Sa Japan? Mushroom guys. Bakit may mushroom? Ito strawberry. Magkano kaya strawberry nila? Ayan. So kapag tax free, 498. So magkano yun? 190? 180? Sana matatamis. Ito ang lalaki ng mga strawberry niya. Meron silang blueberries and mixed fruits. Alam ko medyo mahal ang mga prutas dito sa Japan eh. Parang yun yung napapansin ko. Mahal yung prutas pero aside, ang hirap pag English, di ba? Mahal yung prutas but all other else. Tama ba ang English ko? All other else? Mahal yung prutas but anything else, mura. So magganito tayo para totoo talaga na kunyari mamimili tayo. Charing. So yun guys, meron din sila mga pagkain dito na ganito na ready to eat na, no? For example, gusto niyo ng mabilisan. Ano ba? 398, no? Or 42. Ano ba? Tax free ba? Kapag tax free, kailangan 5,000 yen yung magastos nyo, no? 5,500? Mga 150 pesos, oh. Actually, mabubuhay na kayo sa 150 pesos nyo sa grocery kasi ang lalaki na ng serving niya, no? Oh. May mga meat, may mga fish, may mga egg. Ang daming options sa totoo lang, no? So, depende sa gusto nyo. Rice. Actually, dahil pagpilian. Ayan dito. 150 pesos din yung, ano ba to? Salmon ba to? Ayan, ang dami guys. Oh my gosh. Alam nyo guys, mas maraming option talaga sa grocery kaysa sa convenience store. Although marami din naman sa convenience store mga parang ganun, bento box mo. Pero punta pala kayo sa grocery, ang dami. Literal na ang dami, di ba? From here, option to here to over here. Ang dami. Ito salad area naman, no. Ay, hindi sushi. Mga ganyan bento salad. Ang daming pagpilian. Ito mga egg, oh. Tamago, depende sa size. May 218 yen, may ganito 398 yen. Takoyaki, pansit. Parang lahat ng pagkain na hahanapin mo nandito na sa grocery. Spaghetti. Wow. Ayan o, yung parang mandu. Ano nga ba yun sa Japanese yung ganyan? Spring rolls. Wow. Diyos ko, parang hindi ka pala mahihirapan mag-lunch dito, no? Diba, another tip sa Japan. For example, nagtitipid kayo, punta kayo sa mga ganito. Tapos, everyday, hindi kayo mawawalan ng option kasi iba-iba yung putahe nila. So, kahit mag-everyday kayo grocery, magkano lang gagastos nyo? 150, 200 pesos, 300 pesos, no? Another budget, anong pangalan ng grocery? Central Square. Central Square yung pangalan ng grocery. Ang dami nilang options, guys. Punta kayo dito, malapit sa JR Namba, ha? JR Namba Station. Onigiri. Ang dami, na-overwhelm ako sa totoo lang sa dami ng pagpipilian. Kung magla-lunch ka, mahihirapan ka kung anong pipiliin mo. Tempura. Magkano mga tempura? 598 sa mga 200 pesos, 200 plus. Pero may kanin na yan, may egg na rin. Ito mga Korean chicken. Nalala ko yung tayo, Koka. Meron yung mall sa may malapit sa Hakata Station, di ba? Yung OI.
sabi nila Maroy daw. Tama ba? Maroy yung pagkabasa doon. Marami din silang ganun, para mga ready-made na food. Okay, dito naman tayo sa mga ano nila. Ano bang gusto niyong bilhin dito? Gatas? Juice? Ayan, mga juice 328 yen. Yung mga ganito, Tropicana. Ang dami rin pagpipilian yan, no? Kung gusto niyo mag-try ng mga local, Kagome. Ayan. Ang dami, kung may mga kids kayo, gusto nila ng mga ganyan, juice. Ayan, ang daming pagpipilian. Kung for example, 1 week kayo sa Japan or matagal kayo sa Japan, I suggest mag-grocery na lang kayo. Kung meron naman kayong ref, mapagtataguan, no? Para mas makatipid kayo. Kasi parang feeling ko mas mura sa ganitong grocery kaysa sa convenience store. Kahit saan naman, no? Kahit saang lugar naman. Kasi kaya nga convenience store kasi binibili mo yung convenience, accessible siya. So mas mahal lang slide. Pero kapag grocery, mas mura. Dito mayroon sila mga bread na parang mga nasa 7-Eleven, Family Mart. But I suggest yung kanilang doon bakery, parang mas fresh tignan, yung hindi siya nakabalot, ganun. Parang kakagawa lang nila. But yan, dami rin silang mga bread dito. Ayan, ito isa to sa mga favorite ko sa 7-Eleven, yung parang fluffy na bread. Egg cake. Ano pa ba? Yung eclair, yung natry ko nung isang araw, custard eclair. Saan ba yun? Meron ba sila dito? Gusto ko rin yun. Ayan, mga drinks. Kung gusto niyo na mag-drinks. Yan yung mga coffee nila. Nasa mga 119. So, magkano yun? 40? 30 plus? 40? Yung mga coke nila na ganito. Parang mahal ng coke. Or ganun ba talaga? 99, 106. So mga 40. Ay, not bad. Mga 40, 30 pesos. Ganun. Oo nga, parang mas mura siya kaysa sa convenience store. Mga 40 pesos lang dito eh. Mga coffee. Ano pa bang mga binibili natin sa 7-Eleven? Yan, mga tsaa. Lately, nahihilig ako sa mga tsaa. Medyo mapait siya pero healthy kasi, so pinipilit ko yung sarili ko na magustuhan siya. If you want to put, tama ba English? If you want to if you want to take your Japan trip to the next level, magluto kayo. Meron din sila dito mga pang prito. Ayan o, pwede kayo magprito ng kung ano-anong gusto nyo. Ano ba to? Wala, hindi ko mabasa guys, pero parang okonomiyaki. Mag-try kayo ng mga Japanese food nila dito na hindi rin natin naiintindihan. Ayan, mga hotdog. Mura lang hotdog, ito 78. Mahaba yung hotdog nila dito. 2 for 5 pieces. Meron silang mga ham, ganun din, no? 300, so 120 pesos. Magluto-luto na lang kayo ng pang breakfast kung masipag naman kayo magluto, or naka Airbnb kayo for example, di ba? Airbnb, tas luto-luto kayo. Especially kapag family kayo, feeling ko mas makakatipid kayo kung luto-luto. Well, extra work, no? Mas matrabaho, pero kung may oras naman kayo, ayan, bili kayo ng mga pork chop, bacon. Ayan, ang bacon is 536 yen. So mga 200 plus pesos siguro yan. Ito mga ay, akala ko isda, hindi pala. Meat. So ayan, meat section dito. Ang laki din ng grocery na to, ha. Tingnan nyo. No? Malawak yung grocery. Kung kayo naman ay nakakaluwag-luwag sa buhay, syempre dito kayo sa mga wagyu to. Hindi, 4,000 yen lang eh. So magkano lang yun? 1,000 pesos. Parang less than 1,000 pesos. O meron na kayong ganyan, no? Mga social na hiwa. Pero kayo pa magluluto. Kung masipag naman kayo. Ito mga eel. Ayan, fish eel. Masarap din yun, guys. Fish eel. Try nyo sa Japan. Ito seafood area naman kung gusto niyo ng mga octopus. Ang mahal ng octopus, ha. 703 na to. So 200. Malit lang. Kamahal ang octopus dito. Ito mga isda. Oh. Alam, may daing din sila dito. Ano yan? No? Parang tuyo. Bulad. Sa probinsya ang tawag namin dyan is bulad. Parang binilad siya na isda sa araw. Tapos magiging crunchy na yan, di ba? Kasi binilad mo. So parang pag ipiprito mo yan, oh my god, na-miss ko yung bulad sa probinsya. Nung bata kami, lagi kami ganun ulam na.
Kasi galing ako sa probinsya, di ba, sa mga dagat-dagat kasi doon. Tapos may mga nahuli na small fish yung tito ko. Tapos minsan binibilad namin sa araw. Medyo maamoy nga lang yun, no? Maamoy. Pero may kasabihan nga tayo na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mahalansang isda. Mema. Mema lang. Ang ganda ng pagkakahiwa ng karne, oh. May presentation. Pwede na siyang pangregalo, no? Kapag may manligaw sa akin, prinsesa. Kapag may manligaw, sa inyo na lang, sige. Parang bawal ako magka-jowa eh. Kapag may manligaw sa inyo, ganun na lang iparegalo nyo. Yung parang, instead of bouquet of flowers, bouquet of meat, no? Para practical, nakakain. Pero if ever din merong manligaw sa akin, kahit ganun na lang yung regalo mo sa akin. Char, ako yung nanliligaw. Alam mo naman ako yung lalaki. Kasi, syempre, naghanap tayo ng mapapangasawang babae. Because, itong ginagawa ko is all about fun lang, joke lang to, but at the end of the day, alam ko naman sa sarili ko na babae pa rin yung hindi ko gusto. Babae yung hindi ko gusto, guys. Guys, of course, pwede sila mga ice cream kung gusto nyo yun. 139 yan. Probably mga 50. Hindi ko sure kung gumagana yung utak ko. Ang daming ice cream dito. Ice cream. Ano yan? Fried rice? Fried rice na instant? Ano ba yun? Instant fried rice? Mas mga instant carbonara, instant spaghetti, kung gusto niyo. Check natin yung mga gulay sa Japan kung mahal ba or anong gusto nyong i-check na gulay. Ito yung mga salad kasi bumibili ako nito sa grocery. So magkano? 178. So magkano yun? 30, 70. Medyo mas mahal ng slight, no? Kasi maliit lang to eh. Or baka premium, ano yan? Premium lettuce. Cabbage 160. So 30, 60 pesos. Mga fruit, ano sila, platter 798. So magkano yun? 300 plus pesos. Ayun, gusto kong bumili ng saging. Magkano to? Platinum sweets. So 5 pera, ay 4 lang. 4 na peraso, ayan, no. Magkano yan? So 120, 60, 30 pesos ang isa. Mahal. Or ganun na rin sa Philippines. Parang ganun na rin, slight, no? Parang gusto kong bumili ng saging, isa lang. Sige. Laban ko na to kahit mahal. Ito yung yung ano nila, guys, apple. Yung 4 na kaya, no? Oo, 4 yata. Mga 280 pesos siguro yan. So kung 280 ang isa, mga 70. Mahal, no? Tama ba? Mahal? Or hindi ko alam kung anong mahal sa inyo eh. Isa lang naman ang sigurado ako na hindi niya talaga ako mahal. Sabi nila. I mean, mahal ko naman yung Japan, pero kung may improve lang ako sa kanila, sana lang yung talong nila medyo humaba, no? Pero mataba naman. Pero ba't ang liliit ng talong? No? I mean, it still doesn't change the fact na mahal ko pa rin yung Japan kahit maliit yung talong nila. But I hope it gets better in time. But I think love ko pa rin siya. Ngayon napatunayan ko na kahit pala maliit yung talong ng Japan, kaya ko pa rin mahalin. And Japan, I love you despite of your what's the English of that? Despite of all of your shortcomings. Tama, di ba? Kasi short eh. Shortcomings. Gusto ko ng orange. Cat ba to or orange? Medyo cat siya or nasa gitna siya ng cat or orange. Ilang peraso to? 2, 4, 6, 8, 537. So mga 200 pesos ang 10. 20 pesos ang isa. Parang gusto ko talaga ng orange. Sige, labang ko na. Pero parang bulok yung isa. Palitan natin. Search ko. Ang Japan daw pala, nag-grow din sila ng own fruits nila dito. Pero they import a significant amount of their fruits. Tas ang banana daw, number 1 banana supplier is Philippines. Bumili pa ako dito. Galing din pala to sa ating bansa. US. Tas yung orange from the US. Okay. Kasi mas mahal yung cost kapag sila yung gumagawa ng fruits dito. So minsan nag-i-import sila. So itong banana na binili ito, galing pala to sa Pilipinas. I love you, Philippines.
May mga nag-comment pala guys sa last kong video, yung 1,000 peso challenge. Sabi nila, yung mga food daw sa grocery, nagdi-discount siya sa gabi. Kaso ngayon na kasi tayo kakain eh. Try natin kung makakadaan tayo mamayang gabi kung magdi-discount siya. So, i-consider nyo, mga 7 PM daw and up, nagdi-discount na siya. Inuubos na lang siguro nila kasi dapat yata maubos to, di ba? Kasi parang mga freshly cooked. And guys, ito na yung atin na pamili sa grocery. Self-checkout lang siya, no? Tapos walang English. Mayroon namang nakabantay na staff doon. Nagpatulong na lang ako sa kanya kasi hindi ko maintindihan. Pwede namang magbayad ng credit card. Punta lang tayo sa hostel. Doon ko nalang kakainin sa hostel para maiwan ko rin yung ibang mga pinamili ko. Gusto ko sanang bumili pa ng tinapay kaso mamaya na lang baka masira eh. Daan na lang tayo. 6 minutes lang naman siya from my hostel. So kapag gusto kong bumili ng tinapay, lakarin ko na lang 6 minutes, no? But yan, dyan tayo na grocery. May konting cherry blossom dito. Lakad lang ulit tayo. Let's go! Okay guys, we're back here sa hostel. May mga konting tao. Ganito naman sa hostel. Yan, may mga tao pa dyan. Minsan kasi tinatamad din sila lumabas. Or minsan dito na rin kumakain yung mga tao sa hostel, just like myself. So bibili lang sila sa 7-Eleven or convenience store, tapos kakain sila dito. But in our case, bumili tayo sa supermarket. Initin ko lang, merong microwave dito. Wait lang ha. Yan lang kayo. Bantayan nyo yung mga pinamili natin. Kuha tayo ng water. Meron din mga tubigan naman. Pwede kayong kumuha ng tubig dito. Ito yung microwave. Basta, clean as you go ha. After nyo kumain, maghugas kayo. Ganito yung ano sa hostel. Ganito yung buhay sa hostel. May mga ano na rin yung kutsara, tinidor, ganun. But after mo kumain, maghugas ka. So, tour ko kayo sa kitchen. Kasi wala masyadong tao ngayon, so kaya ko. So this is the kitchen. Saka maghuhugas-hugas pagkatapos mo kumain. And yung mga libre naman dyan ng mga mangkok and all that. Hugasan nyo na lang before and after nyo gamitin para sure lang. And more hugasan. Parang ganda ng bahay na ganito. Para kami tindahan. Anong order nyo? Ramen? Chik. Para tindahan. Pero yan yung ano niya, atake. Yes, dito tayo kakain. Pwede rin kayo mag-work. Mabilis yung wifi nila dito. Ayan na si kuya para nagtatrabaho siya. And some of them. Napinili lang in-order ko guys. Para kasing marami siyang variation. Merong parang siomai, puchi, spring rolls, chicken, shrimp, and all that. So yun yung in-order ko. Kasi yun yung prutas natin. Ang problem ko lang sa hostel, wala pala silang ref. Yun lang. Minsan naman may mga hostel na may ref. No? Pero dito pala, wala silang ref. Kasi meron na silang mga vending machine dyan. Yan. Ito. Yan, vending machine yan. So, dyan na sila pwede ka nang bumili dyan ng mga soft drinks and all that. Kaya walang silang ref. Ilalagay ko na lang sa locker ko yung prutas ko. Tara, kain na muna tayo. May kutsara din dito. Hinugasan ko na lang muna. Kaya lang sure baka hindi masyadong nahugasan nung last na gumamit. Chicken, cheers. Parang Korean chicken. Ito is shrimp. Cheers. Hipon. Yan, ganyan lang yung buhay sa hostel. Especially nung nag-Europe ako, no? Doon talaga yung hostel ako. Parang buong Europe ko naka-hostel ako, no? Oo, hindi naman ako nag-hotel doon. As in, everyday ganito yung buhay ko. Grocery lang doon ako. Kasi mahal doon. Pero masaya, na-enjoy ko naman actually yung ganitong life. Gusto ko sa hostel kasi usually meron silang common area. Kitchen, ganito. Pwede kang kumain. Mamaya, maasim. Maasim yung orange. Mas matamis pa yung nabili ko dun sa nung condo living ako last week. No? Ang dami ko pa naman binili. Okay na yan? Try natin yung saging. Kasi galing daw sa Pilipinas, di ba? Please be good. So that we will be proud of ourselves. Cheers. Parang sa Philippines saging. I'll rate it mga 8.5. Mga 9. Feeling ko mas maganda pa nga ito. Kasi di ba yung mga magagandang quality ng saging, yun yung ini-import ng Pilipinas, di ba? So ito, yung ini-import nila sa ibang bansa, yun yung parang high quality. Guys, let's go explore na tayo. So for today guys, nag-book pala ako ng Osaka Amazing Pass. So pass to na makaka-visit ka ng parang up to 40 attractions. Pero syempre, hindi mo naman mapupuntahan yung 40 na yun sa isang araw, di ba?
Siguro kung bata-bata ka, kaya mo mga 4. Pero kung mga trentahin ka na, mga 3 na lang. Kung medyo slow paced, mga 2 lang mapupuntahan nyo in a day, no? But I book ng Osaka Amazing Pass. Pakita ko sa inyo. For this one, sa Agoda ko siya binook guys kasi binigyan na nila ako ng discount code for activities. Di ba, mayroon na tayong discount code for hotel. It's Marvin Agoda, capital letters lahat. Tapos, magkaiba kasi yung discount code nila for activities. So, binigyan nila ako ng code for activities. It's called Marvin Samako. So, capital letters lang din siya. Tapos, 5 times yung kasi siya pwede magamit in 1 year. So, trinay ko. Sabi ko, sige nga, mag-book ako sa Agoda. Kasi, so, totoo lang, hindi ko alam na may mga activities dito. Alam ko lang hotel. Guys, ito sa app, sabi nyo kasi minsan hindi gumagana yung discount code sa hotel, no? I-redeem nyo muna kasi para gumana siya. So, dito lang may more, dyan more. Tapos, may nakasulad na coupons. Ayun, coupons, diba? Pindutin nyo lang yung coupons and then i-redeem nyo dyan. For example, Marvin Samako. Marvin Samako for activities sa ang Hotel Marvin Agoda. So, i-redeem nyo lang. Ay, nakasave na pala. Sabi niya, this is already saved. And sabi niya, this promo is already saved in your app. Already apply it on payment page or for instant saving. So, hindi ko na siya kasi nakasave na siya. Pero kung for example, hindi nyo pa na-redeem, pwede nyo i-redeem muna sa coupons. Tapos mag-auto-save na yun. Tapos pag mag-check out kayo, makikita nyo na lang may mga discount na sila doon, ha? So, dito ako nag-book sa Agoda for these activities kasi gusto kong matry kung paano siya gumagana. Kasi sa totoo lang, sa Klook ako madalas nagbubook talaga ng activities, no? Pero tatry ko lang dito kasi nga, sabi ko baka makatulong sa viewers ko kasi 5 times in a year yung magagamit yung discount code. Unfortunately kasi yung sa Klook, gumagana pa rin yung code ko sa Klook, ha? Marvin Samako Klook. Pero once yun na lang siya pwede magamit. So, yung iba sa inyo for sure nagamit na. So, nagtatry ako sa Agoda. Okay, gumagana pala siya. Tapos, pwede nyo magamit yung code 5 times in a year. So, more discount for you guys. So, ayun na. Tapos, nakuha ko na yung ticket. I-activate ko lang today. Mamimili ka kasi ng date kung kailan mo gagamitin yung pass na to. So, gagamitin natin today. Clinic ko lang today kung kailan nyo siya gagamitin, ha. I-show QR nyo lang kung kailan nyo na siya gagamitin, ha. So, ayan, sa train, pwede nyo magamit sa Osaka train, sa bus. Iba-iba nga lang yung QR code niya. So, i-save nyo na lang. Specific benefit, yung train ticket. So, show barcode. Yan, ito na yung ating barcode. I-recap lang kasi dami na nating discount code. Baka malito na kayo, no? So, for Klook, hotel and activities, isa lang yung discount code natin sa Klook. Marvin, Samako, Klook. One time use nyo siya magagamit. One time nyo siya magagamit. For Agoda, meron tayong 2 codes. One is for hotel, Marvin, Agoda. And then, one is for activities, Marvin, Samako. Lahat yun capital letters. And then, magagamit nyo siya 5 times in a year. So, mas maraming beses nyo sa magagamit na. So, tara, let's go. Ang una natin pupuntahan is Abeno Harukas. Actually, may mga sikat na tower dito sa Osaka. First is Omeda Sky Building. And then, pangalawa is Abeno Harukas. But, personally, mas gusto ko si Abeno Harukas. Mas sikat si Omeda Sky Building. Maganda rin naman doon kasi may tunnel doon. May tunnel na parang Instagrammable. But for me, mas gusto ko si Abeno Harukas. So doon muna tayo kay Abeno Harukas na mag-commute tayo. O ayun lang, gagamitin lang ulit natin yung Midosoji line. So from Namba, magre-red line tayo, Midosoji line. Going to Tinoji Station. Tapos walk lang tayo ng 3 minutes. Let's go, Namba Station! Ito na yata, Namba na to. Midosoji line. Try nga natin kasi itong Osaka Amazing Pass, di ba? May pass siya to 40 attractions. Tapos alam ko, pwede rin siya magamit sa train. Di ba yung QR code? Iba-iba yung QR niya. Try natin. Libre lang siya sa Metro line, ha? Hindi siya libre sa mga JR lines. Ibang klaseng train kasi yung mga JR, mga Shinkansen, ibang train yon. Itong libre niya is yung mga subway lang, mga Metro line dito sa city. Nandito na ulit tayo sa very busy Namba Station. Hanapin lang natin yung red line. Ayun, nakita ko na. Basa-basa lang kayo. Letter M. Midosoji line, yung red line. Ayan. Let's go. Ito ulit yung voucher natin. Kailangan nyo lang ng internet, no? Kasi for example, ito yung train. Scan QR. Okay. Saan tayo maghanap ng QR? Saan yung QR? Ito kasi naging camera siya, eh. QR din to, di ba? Anong camera to? Camera? Ganun ba yun? Hindi, eh. Dito QR. Hindi, eh. Dapat igaganong ko siya. Wait na. Wait lang, paano ba to? Naging camera kasi siya, dapat mag-generate QR ako, no? Sabi niya kasi, place the QR code in the box to scan. Maghanap ako ng QR code. Okay, sorry, mali. Ang pinindot ko kasi itong train, no? Hindi ko alam kung ano yan, pero ito yata, train facility.
Tapos show QR code. Pag nag-show QR code, ayan lang, 31 ay, kanina 50 yan eh. Yan, 29 seconds. Let's go, let's go. Oh, nakapasok tayo. Yun, my gosh, technology. Kinakain tayo ng teknolohiya. Ayun, mag-generate ka lang ng QR. Tapos usually 1 minute lang yung validity niya. So mag-generate kayo pag malapit na kayo sa dyan. Generate QR, tapos mamili kayo ng daanan na may QR code. Hindi lahat ng daanan may QR code, no? Pili kayo, tapos chuks. Sarang ganun lang siya. Ang problema lang dito, kailangan mo ng internet lagi, no? Ayun, at least, okay rin tong Osaka Amazing Pass, no? Libre na kayo sa metro, libre na kayo sa 40 attractions. 1,200 lang, tapos may discount code pa, di ba? Using Marvin, sama ako sa Agoda. And sa Klook, Marvin, sama ako Klook. But let's go, let's go. So, nandito tayo sa Namba. Kailangan natin makapunta sa Tennoji. Ito, Tennoji. Kung gusto niyo sa Umeda Sky Building, sa kabila kayo dito. From Namba, pupunta kayo sa Umeda Sky Building. Mamili na lang kayo. Parehas naman maganda, pero mas favorite ko lang si Abeno Harukas, no? So dito tayo sa Tennoji. Let's go. Guys, nakarating na tayo sa Tennoji Station. Sabi ni Google exit via 10, no? Mag-exit daw, tapos 3-minute walk. Tignan niyo na lang yung exit kasi pag 1 to 4 daw doon. Pag 15 to 20 dito. So since exit number 10 yung sabi ni Google, dito tayo mag-exit. Nag-Google Maps kayo, actually nandyan na naman yung mga details kung saan kayo mag-exit. Tapos yung dati, no, yung pwede nyo itong ma-filter. I'm not sure kung napanood nyo dati. May nag-recommend sa atin. For more details lang. Diba ito yung Google? Pwede nyo siya ma-filter ng fewest transfer, least walking, wheelchair accessible kung gusto nyo may elevator. Ayan, pwede nyo yung ma-filter. Tapos magbibigay si Google ng route na merong mga exit 10 din naman. Pero depende sa situation. But since best route lang ako para mabilis. Pero ayan, pwede niyo ma-filter dyan, ha. Mag-exit guys, magko-QR na naman pala. So ayan, 51 seconds, di ba? 1 minute naman siya. QR ko na naman to. Sige, wait tayo, wait. Ayun, perfect. So yun lang, kailangan mo talaga lagi ng internet para dito sa Osaka Amazing Pass. But at least, libre na sa metro and sa attraction. So actually guys, from the Tennoji Station, nandito na pala, meron na dito. Abeno Harukas. So akyat na tayo siguro. Meron na ba ditong elevator? Meron na yata. Elevator na tayo paakyat. Let's go. Basa-basa na lang tayo. Ito yata na 16th floor, ano. Abeno Harukas Art Museum, 16th floor. Yes, nandito na tayo sa Abeno Harukas. Diyan, ipapa-exchange pa kaya natin sa ano? Yung entrance fee, isang barcode lang naman. So pwede siguro i-screenshot na natin. Yung train lang yung every gamit mo kailangan mo mag-generate. Pero ito, tanong ko nga kung diretso QR na ba ito? Go straight? Alright, thank you so much. Arigatou gozaimasu. Just go with the blue line na daw. So baka QR code na lang, dire-diretso na tayo. Okay guys, hindi ko alam. Pag pupunta ka pala sa observatory, hindi siya kasama sa Amazing Pass. Pwede ka naman dito, pero yung hindi siya mataas, yung garden doon. Pero kung pupunta ka sa mismong taas, magbabayad ka pala. Although may 10% discount kapag naka-Osaka Amazing Pass ka. Pero nagbayad pa rin ako ng 1,800 yen. Magkano yun? 600 plus pesos. So yung Umeda Sky Building lang yata. Oo, yung Umeda Sky Building siya yung kasama sa Amazing Pass. Itong favorite ko na Harukas pala, hindi siya kasama. But anyway, nagbayad na lang ako kasi mas gusto ko yung building na ito. Pakita ko na lang sa inyo. Pero if mag-Osaka Amazing Pass kayo, ang libre lang pala is yung Umeda Sky Building. Pwede pa rin naman kayo pumunta doon sa 16th floor na libre lang, but wala kasi doon yung view. Nandito 60th floor yung view. Pakita ko sa inyo kung bakit favorite ko siya. Saran! Ito yung Abeno Harukas. Oh, di ba? Hi, may kakatakot. Hi, Osaka! Yes. Pag gabi rin, maganda rin dito kapag gabi. Ito naman yung view niya pag umaga. Feeling ko kasi mas kita ko yung view ng Osaka dito sa Harukas. Mas yung 360 view niya, mas malawak. Ganon. My God, nakatakot. Tapos meron pa yan silang mga cafes dyan.
Minsan masaya lang tumambay-tambay sa mga coffee shop nila dyan. Dun sa may gilid, yun no. Kape-kape ka dyan, tapos nandun kayo sa gilid ng building. Isa sa mga favorite ko dito yung CR. Pag nagpunta kayo sa Abeno Harukas, huwag niyong papalampasin na mag-CR. Kasi dati nagpunta kami dito Creatorverse. Tapos yung mga iba namin kasama, hindi sila lang CR. Tapos sabi ko, "Uy, ba't hindi kayo nag-CR? Andun yung magandang view." Tara, gusto niyo mag-CR? Mag-CR tayo para may pakita ko sa inyo. Niyayabang ko yung CR dito kasi gandang-ganda. Tapos yung ito mo, gusto ko, ang sarap na tumambay dyan sa gilid do. Kung gusto niyo magharukas. Punta kayo sa gilid, tapos tambay-tambay lang kayo. Maraming mga tambayan dyan. Tapos yung CR. Nasaan na nga ba yung CR? Guys, ito yung CR. Wait lang, baka may tao eh. Sana walang tao. Meron. Wow! Di ba yung CR ka with a view? So maghihilamos ka lang dito, tapos pagtalikod mo. Wow! Nakakatakot. O diba? Wala namang tao. So ayan. Magwiwiwi ka lang, tapos with a very nice view pa, no? Kita, dapat yung kita yung... Ayan. Di ba? Ayan. Pupunta ako dito sa Harukas para sa CR. Tara guys, baba tayo. Dun sa may mga cafe-cafe. Tambay tayo dun. Ayan, may mga... Ay, may mga tao. Nag-photo spot ako dati dyan. Ayan o. Upo-upo lang kayo dyan o sa family. Ang cute ng family na to. Upo lang kayo dyan, tapos tambay lang, chill life lang yung gagawin nyo dito sa Abeno Harukas. Sige nga, i-check ko kung magkano yung Abeno Harukas kung hindi siya naka-Osaka Amazing Pass. So, ayun nga guys, kung kapag, for example, hindi kayo naka-Amazing Pass, bibilihin nyo lang yung ticket mismo sa online. 750 pesos, okay. Kasi naka-discount ako dahil sa Amazing Pass, 679 na lang yung pinabayad sa akin dito, 1.8. Talaga magkape tayo para makatambay tayo dito sa ano, chill life. Saan kaya sila bumili ng... Sa loob siguro yung mga cafes. Guys, bumili tayo ng Uji Matcha ice cream. Ang Uji sa Kyoto yun, di ba? Kyoto. So, may mga matcha. Okay, kita nyo ba? Or against the light. Dito na lang. Let's go. Kasi ito yung view natin, no? Di ba? Ang chill dito. Kaya. Sana magnet ka. Eh? Hindi siya magnet. Okay. Guys, chill na tayo dito. Ito na yung binili natin na Uji Matcha ice cream. May mga beans. Ano ba to? Ito ano ba to? Matcha custard, matcha ice cream, beans, and then some sarap. Sarap. What a beautiful life. Thank you, Lord. Diba? Moments like this. These are the moments I thank God that I'm alive. Gusto ko yung song na yun. Kapag may mga ganitong moments, these are the moments I thank God that I'm alive. Diba? These are the moments I've been waiting all my life. I've got all I've waiting for, and I could not ask for more. Come on. I could not ask for more. Sorry. Thank you, Lord. From the simple life back then to a life like this, no? Not a perfect life, but a grateful life. Still a grateful life, no? Wow. Yan yung view natin ngayon. May kalsada dyan, no? Walang masyadong traffic ngayon, in fairness. So by the way guys, itong Harukas building, this is the tallest building in Japan, no? It lives up to its name kasi Harukas, ibig sabihin doon ng Harukas is to soar. To soaring, fly, to soar high, diba? So it's, kaya pala, siguro yun yung gusto niyang i-envision, no? To soar high, kaya siya yung gusto niya mataas din yung building niya. It's a modern building na combination of hotel, offices, kasi kanina sa elevator, may mga elevator intended for just offices.
And then may nakita din ako na Marriott Hotel sa baba. So maybe Marriott Hotel is also located in this building. And ito nga, sa taas, the observatory deck, which is chill lang. A chill place to relax here in the bustling city of Osaka. Ay, chill. Okay guys, i-chill ko na muna to, pero I highly recommend itong Uji Matcha nila dito na ice cream. Super sarap. Super sarap. Chill na muna ako ha. May mga explore pa tayo dito sa Osaka. Number 1 pala to, meron pa tayong mga pupuntahan. Cheers! Sorry guys, let me correct myself, no. Sabi ko, Abeno Harukas is the tallest building in Japan. Outdated na pala yung nalalaman ko. That was way back 2023. Tapos kinonfirm ko, sabi ko, baka mali yung nalalaman ko. Hindi na pala siya. Noong 2023, siya yung tallest, no? But now, na-surpass na siya ni Azabudai Hills Mori JP Tower, located in Tokyo. So, nasa Tokyo na pala yung tallest building. But this is still the tallest building in Osaka. Yung Osaka, Abeno Harukas. Okay guys, after Abeno Harukas, pupunta naman tayo ngayon sa Osaka Castle, no? Kasama din siya sa pass. Iniisip ko kung mag-Umeda Sky Building na rin tayo kasi malulugi tayo kung hindi ko puntahan eh. Dapat ito yung pupuntahan ko, hindi na yung Umeda. Kaso, since nagbayad tayo dito, sabi ko puntahan ko na nga lang Umeda. Mamayang gabi na lang para ibang view naman. Umaga tayo dito, tapos sa Umeda tayo ng gabi. Pero Osaka Castle muna tayo. Check natin yung direction. So yun guys, ang travel time mga around 32 minutes. So, letter T. Metro line ba to? O metro yata. Doon pa rin sa Tinoji Station pero ibang line na. Hindi na yung red na Medosoji. Ayan. Enter tayo via 11. Tapos, 7 minutes. Ay, ang layo ng lalakarin. Oo, alam ko malayo kasi talaga to. Itong si Osaka Castle, alam ko, naglakad din talaga ako dati ng ganong kalayo. Malayo talaga to siya. So, okay na. At least makaka 20k steps ako nito. 20-minute walk. Isang train tas 21-minute walk. Let's go. Okay guys, metro line pa rin. Di ba kanina lang sinakyan natin yung red, Midosoji. Ngayon dito tayo sa purple, Tanimachi line. So metro line pa rin siya. Let's go. Generate ulit tayo ng QR. Let's go. QR. Let's go. So, purple line naman tayo, no? Hala, tama ba yun? Hala! Parang sa red line ako nakapasok, no? Ay, kinabahan ako. Red line kasi ito. Meron, andito pala sa kabila yung purple line. Ayan. Tanimachi line. Pinakaba mo ako, B. Ayan, meron din lang silang mga arrow na purple. Ayan. Ito red sa kabila. Kaya nakarating na tayo. Dito ako bumaba sa Tanimachi 4 Chrome Station. Sabi sa Google, di ba 20 minutes? Pero actually, natatanong ko na yung Osaka Castle dito. Ayan o. Ito, Osaka Castle na yan. Let's go! May mga nagsasabi na meron na daw cherry blossom dito sa Osaka Castle. But, ayokong mag-expect ng sobra. Kasi, nung sa Tokyo, sabi meron na sa Meguro River, pero wala pa, no? But feeling ko ito meron na talaga. Nalakad tayo guys, meron bang bahay kubo dito. Ito si ate. Gusto ko yung nagpapa-sunbathing si ate dito. Dito sa may gilid ng Osaka Castle, sa may, wala pa sa entrance, no? Chinek ko lang kasi may mga pakonti-konti ng cherry blossoms dito. Pero check natin baka mas marami na doon sa may front. Ay, may ganito pa itong dalawa. Tignan mo, ang laki ng space dito, ang laki ng space dito. Tapos, nagsiksikan pa talaga kayo dyan. Oo na. Sabagay, ano din sila kasi they give people more space, no? Kahit marami namang space, tinipid talaga nila. Kung ano nga bang kasabihan? Kung ang kumot ay bitin, matutong mamalungkot. Mamalungkot ay. Tagalog doon. Kung ang kumot ay bitin, matutong mamaloktot. Yes, meron palang cherry blossoms illumination dito from March 20 to April 12 kung maabutan nyo, no? So ang illumination is from 6 to 9 p.m. Last admission at 8:30. May additional bayad lang siya na 350 yen. Ayun, no? Tapos may cherry blossom na dito. Oh, antayin na ba natin? Kasi mag-uumeda pa tayo eh. Though ang Umeda naman hanggang 10 yata yun, 10:30 p.m.
So, kahit hanggang 7 lang tayo dito, maabutan lang natin siya ng 6 to 7 for the illumination. Tapos, larga tayo sa Omeda. No? Sayang kasi, minsan lang to, di ba? Cherry Blossom Illumination. March to April lang siya. Sakto na, dito tayo. So, antayin na natin siya. Kung papagawi kayo dito sa Osaka ng before April 12, from March, kailan ko kaya ito ma-upload? Sana before April 12, I suggest yung Osaka Castle hapon nyo napuntahan, no? Para diretso na kayo sa illumination. Kahit mga 5 na kayo dito. 5, tas 6 start na ng illumination. Para diretso na kayo hanggang gabi, no? Unahin nyo na lang muna yung iba. So guys, finally nandito na tayo sa Osaka Castle. Tapos guys, ang amazing kasi walang tao sa area na to kasi may show do. So nakapagpa-picture ako ng matiwasay. Although may mga konting kalaban tayo dito na naka-outfit. Pero tingnan naman ginawa ko. Sino ka dyan? Di ba? Parang i-background ko lang si Osaka Castle. Tapos may konti ako dito sa gilid. Oh. Di ba? Ganyan lang. Using the tripod. I will link the tripod in the description box. Kung gusto niya rin ng tripod na to. Ganyan lang yung atake ko. Oh. Timer lang. Sa phone ko lang din. Video naman tayo. May museum sa loob nitong Osaka Castle, no? Kasama na rin yan sa Amazing Pass, itong QR code. Pag wala pa kayong QR, pipila yata kayo. Or pila na to. Not sure kung pila na yan. Pero bawal mag-video dyan eh. Kasi nakapasok na ako dyan last time, bawal mag-video. So hindi ko na kayo masasama. Pero tara, pila tayo papuntang Osaka Castle. Ay, museum. Pila siya ng pagbili ng ticket. Meron na tayong Amazing Pass. So I think diretso na lang tayo. Okay, yun lang yung maganda kapag may mga passes ka na sa phone. Hindi ka napipila, no? Pila pala ng bilihan ng ticket yon. But since meron na tayong QR code, diretso lang tayo. Pakita nyo lang yung QR code sa guard. Pero bawal na mag-video guys ha. Pasok lang ako dito. See you. Guys, dito pala sa parang pinaka-tok-tok ng castle sa 8th floor. Meron silang observatory. Parang pwede na mag-video kasi wala nang nakasulat na ng camera sa laut. Saka nag-picture na rin yung mga tao. Makikita nyo yung view. Andun yung mga cherry blossoms. Tapos ito yung lionfish. Diba? Ito yata is nagpo-protect sa temple from fire. Kaya meron silang ganyan. Yung golden lionfish. Kaya makikita niyo naman dito sa museum ay meron sila ng mga parang armor nila during the war, tapos kung paano nila binild itong Osaka Castle, yung history niya. Tapos may pwede mag-picture doon pero magbabayad ka. Meron sila mga paid photographer doon sa baba kung gusto mo mag-costume no? Yes, ito yung front ng castle. Doon tayo nag-picture. Meron palang rooftop bar dito. Merong bar doon oh. Or parang cafe, something like that. Saan kaya banda yung illuminations? Wow, ang kalmado dito sa gilid ng castle guys. Kaso hinahanap ko, saan kaya banda yung illuminations? No? Ito yung castle. Wala namang sign dito na merong ganap tonight or something. Or lakad tayo dun sa likod ng castle. Baka nasa likod. Cherry blossom wise, parang dun lang sa may front yung nakita kong marami talaga. Meron pa konti-konti pero ganyan-ganyan lang. Hindi siya yung super bloom. No? Or baka natapos na dito. Kasi alam ko isa to sa area na unang nagbo-bloom, no? Osaka Castle. I'm not sure kung natapos na yung parang bloom niya na marami. Ngayon meron pa rin naman. March ano ngayon? 26. Meron pa naman pero hindi siya pa isa-isa lang. Isa dito, isa doon. Ganun lang siya. Bye Osaka Castle. See you again next time. Kaya yung illuminations, try ko pang hanapin guys, baka nandito sa somewhere yung illuminations na nabasa ko kanina. Wala siya sa mismong castle eh. Hindi guys, feeling ko magbo-bloom pa lang sila, tignan nyo. No? Parang hindi pa siya nakakabuka ng maayos eh. So itong mga cherry blossom na ko, baka mga last week of March. Hindi, 26 na ngayon eh, March 26. Baka first week of April. No? Tas imagine puro cherry blossom yan, tas nandito kayo sa may gilid ng Osaka Castle. Ang tahimik dito, no? Yan, no? Kahit kumain-kain ka lang dyan, tas mag-moment ka. Sarap pa ng hangin dito. Tahimik. Sige pa nga muna tayo. Nasa Trentahin.
Sumasakit na yung tuhod. Charis. Uy, nasa na tayo? Inikot ko na yung buong castle para sa illumination na yan, guys. Parang lumalayo na ako, B. Ay! Ang illumination ba is yung mismong castle? Tingnan nyo. Naging pink na siya. Ang layo ko na. Ayan na yata. Let's go back. Dun sa castle. Yun yata yung nag-illuminate. Pero on the silver lining side, maganda naman nilakaran natin, oh. Diba? Walang turista. Tayo lang sa area na to. Pero ang ganda, oh. Let's go. So yun guys, umilaw nga yung castle kapag gabi, oh. Naging cherry blossom na yung kulay niya. Naging pink na siya. Osaka Castle Cherry Blossom Edition. Woo! Sumuwi na yung mga tao. Pero feeling ko may area dito for the illumination. Baka doon. Pero actually kahit dito na lang, wala tong bayad, no? Yung normal lang. So kahit dito ka na lang mag-picture, antayin nyo na lang siya gumabi. I'm not sure kung everyday umiilaw talaga siya. Pero mas maganda siya sa gabi. No? Wow! Tara, picture ulit ako dito. Sakto, walang tao. Let's go, laban. Sinerch ko sa online during cherry blossom. March, April lang pala nila nagiging pink to. I'm not sure kung during normal days. Baka umiilaw din siya pero hindi siya color pink. So, ano lang pala siya, may time lang. So, if makapadaan kayo dito ng cherry blossom, ayun nga, baka pwede nyo siya mapuntahan ng hapon to gabi para makita nyo rin siya. So, may isa pa tayong pupuntahan, Umeda Sky Building. So, ulitin na natin yung Osaka Amazing Pass. So, tara, next stop, Umeda Sky Building. Let's go! Okay guys, going to Umeda Station. No? So from dito tayo sa Tanimachi Fork Road. Malapit to sa Osaka Castle. Pupunta lang tayo ng 2 stops to Homachi. Tapos lilipat tayo ng Midosoji line, the red line. 2 stops ulit to Umeda. Tapos maglalakad ng 40 minutes to Umeda Sky Building. Hindi ko lang kayo isasama sa travel guide, pero same lang naman. Gagamitin pa rin natin yung ating Osaka Amazing Pass. Mag-QR code pa rin tayo. Same process. Update ko na lang kayo pag dumating na tayo sa Umeda Sky Building. Okay? Guys, nakarating na tayo sa Namba Station, no? So dyan lang tayo. Yan. Lakarin lang natin. Papuntang Umeda Sky Building. Ito. Medyo busy din tong Umeda na area. Parang gusto ko rin mag-explore sa Umeda kasi hindi ko nadadaanan ko lang siya lagi, itong train station or pupunta lang sa Umeda Sky, pero yung vicinity dito hindi ko to in-explore, so maybe I'll try later. Guys, meron ditong water, ano yan, fountain ba yan kung gumaganon lang, running water na lang. Going to Umeda Sky Building. Let's go. We started the day ng 16 degree and pag gumagabi nagiging mas malamig siya, 13 degrees. Medyo itong suot ko hindi na siya enough. Nilalamig na ako sa 13 degrees. Ang modern ng mga buildings dito sa Umeda. Siguro mga ano to, offices, no? Ito na kaya? Ito na yata yung Umeda Sky. I'm not sure kung yan na yun. Pero parang yan na yun. Na-LSS ako sa mga kanta ng BTS ngayon, di ba? Meron silang bagong album. Swim, I'm on your skin. Swim, kerosene, dopamine, chemical juice. Anything we choose. Di ko pa alam yung lyrics. Okay guys, nandito tayo sa Umeda Sky Building. Yan, punta tayo doon. Ito yung sikat na hagdan. Ito yan, yung escalator to. Yung dalawa. Diyan nagpipicture-picture yung mga tao. Tara, akyat muna tayo. Yung last ko napunta kasi parang Christmas season, meron sila ditong mga night market. Ngayon wala pala. Pag Pasko lang pala yung night market or siguro kapag may special event. Guys, ito yung ticket prices if wala pa kayo, pero naka Amazing Pass naman tayo ng Osaka Amazing Pass, so wala na. 2,000 yen. So nagko-close pala sila ng 10:30 PM. Ang daming tao. Hi, hello. Welcome to the vlog. Thank you. Nice to see you. Oh no, ang haba pala ng pila, guys. No way. Pero elevator lang naman to. Baka mabagal lang yung elevator kasi maraming tao. Okay guys, pasok na tayo sa Umeda Sky Building. Ito yung famous na escalator, no? I think isa to sa mga strength ng Umeda
Sky Building. Kasi wala to sa Abeno Harukas, no? Parang kakainin tayo ng ilaw yan. Takpan natin. Mantang. So ito yung sikat na hagdan. So ito yung wala. Pero after nito, feeling ko kasi mas masikip siya. Tingnan mo, 30 minutes yung pinila ko sa escalator. Kapag gabi, mas maraming tumupunta dito, no? So 30 minutes sa escalator, medyo mahaba yung pila. But let's go. Guys, kapag kapag 3 PM and above, hindi kasama yung Osaka Amazing Pass. Ang dami nating epic fail. So, tinanong ko kung magkano yung babayaran. Di ba 2,000 yen? Dahil may Osaka Amazing Pass ako, may discount pa rin ako. 1,800 or parang 678 pesos. May oras lang pala siya. Kasi pag gabi mas maganda siya, di ba? Mas may ilaw. Pero since napuntahan ko na naman siya, hindi na ako magbabayad kasi nga napuntahan ko na yung Pero kung hindi nyo pa napuntahan, ilaban nyo na. So ayun lang, may mga limitations pala yung Osaka Amazing Pass, no? Although marami kang mapupuntahan ng mga attractions, pero may mga limitations. So dapat unahin nyo na lang siguro to sa umaga, tapos sa gabi doon na kayo sa castle, Osaka Castle. But again, hindi na ako magbabayad. At least naka-picture na ako doon sa hagdan. Yun lang naman actually yun lang yung pinunta ko dito, yung hagdan. Pwede kayo maghagdan, no? Walang bayad yun. Akyat kayo, tapos maghagdan kayo yung escalator. Wala pang bayad yun. Tapos pagpunta nyo dito, magbabayad na kayo. But okay na ako. Yan guys, pag exit nyo, dadaan ulit kayo ng hagdan, di ba? Dito yung escalator, doon yung paakyat, sa kabila naman yan. Meda Sky Building! Yun lang naman eh, yun lang naman yung kailangan nyo. Although, may makikita nyo naman yung city dito, pero kung sa view, mas gusto ko talaga sa Abeno Harukas, pero wala kasi dito sa Abeno. So, ayan. Yung guys, malapit na natin ma-achieve yung goal natin for today. Na-achieve ko na yung green, which is workout. Yung blue standing, yung red is calories. Ilang steps na ba ako? Wait lang, check ko lang guys. 18 pa lang. 18 pa lang yun, parang dami ko lang nilakad. 18.6. Sige, wala pa tayong 20k. Nandito ako sa Omeda. Meron ding grocery dito that's called Harvest or Harves. Kayo na lang mamili kung anong gusto yung tawag sa kanya. Naghahanap lang ako ng makakainan for dinner. I think deserve natin ng masarap na meal kasi ma-achieve natin yung goal for today. Malapit na. Guys, hindi pa ako nakapag-dinner pero umuwi na kasi ako, tapos magta-transfer na muna ako ng fans. So i-end ko na muna yung vlog ngayon na bukas na ulit. Hindi ko alam kung magpa-Kyoto ko bukas, pero gusto ko mag-day trip sa Kyoto bukas. So ayun lang, maraming salamat. Nahiya ko may maraming tao. See you again in the next one. Bye bye.